Sa nakaraang chapter, nagsimulang tumindi ang tensyon nang abutin ni Dogo ang kanyang storage ring at kinuha ang isang kabaong na yelo, na nagpakalat ng nakakapanindig na lamig sa buong paligid. Ngunit bago pa man maintindihan ng sinuman ang nangyayari, nakita ni Simp ang nakabalot sa loob isang nakakapanindig balahibong walang galaw na bangkay ng babae, ang walang buhay nitong anyo ay nanatiling nagyayelo. Sa sandaling lamapat ang kanyang mga mata rito, may kung anong naputol sa loob niya. Lumaki ang kanyang mga pupil, pumilipot ang kanyang ekspresyon sa purong obsesyon, at bago pa man siya mapigilan ng sinuman, sumugod siya pasulong na may baliw na sigaw. Sumisigaw na parang baliw na ang babae ay kanya at wala ng iba. Ang kanyang biglaang aksyon ay ikinagulat maging ni Husky, nakara-rating lang sa pinangyarihan, hingal na hingal mula sa pagtakbo. Litong-lito at natatakot, mabilis na laminggalinga si Husky at biglang nagtanong kay Snakey. Ang boses ay puno ng pagtataka. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari at bakit si Simp ay kumikilos na parang ulol na aso. Ngunit si Snakey, sa halip na sumagot kaagad, ay pinatahimik si Husky sa isang matalim na sulyap. Ang tanging sinabi niya, sa mahinang bulong, ay dapat lang napatuloy na manood si Husky. Ilang hakbang ang layo, si Doggy ay nakatayo ng hindi natitinag, na may baluktot ng ngiti. Walang babala, iwinagayway niya ang kanyang paa, at naglabas ng pulso ng espiritual na ilaw. Sa isang mabilis na galaw, inagaw niya ang bangkay ng babae sa ere bago pa man maabot ng Simp. Ang baliw na lalaki ay sumugod ngunit muntik ng sumubsob, tumama ang mukha sa lupa. Naglabas siya ng kaawa-awang iyak at nagsimulang umiyak na parang isang bata na nawalan ng lahat. Umuugong ang madilim na tawa ni Dogo habang nakatingin siya kay Simp nang may panunuya sa kanyang mga mata. Kinutya niya ito ng hayagan. Ayon kay Dogo, si Cho ay nagkunwari na hindi siya Simp, ngunit narito siya, nagpapakamartir sa isang bangkay. Wala nang natira sa kanyang hiya. Walang habag, malakas na sinipan ni Dogo ang tagiliran ni Simp, na nagpatamba sa kanya na parang basahan. Nakahandusay pa rin sa lupa, itinaas ni Simp ang dalawang kamay sa isang nagmamakaawang kilos. Nakiusap siya sa gitna ng kanyang paghikbi. Desperadong humihingi ng kahit isang haplos. Kahit isang hawak lang sa damit ng patay na babae. Maging isang piraso lamang ng kanyang balabal, umiyak siya, ay sapat na. Kusang napangiwi si Snakey sa desperasyon ng kanyang boses. May kung anong groteskong mali sa buong sitwasyon. Ngunit si Cho ay masyado nang malayo. Tuluyang nagulo ang kanyang isip, ang kanyang mukha ay pumilipot sa obsesyon, at lumakas ang kanyang mga pakiusap. Hindi siya nag-alala kung gaano siya kaawa-awa, gusto lang niya ang isang piraso ng tela. Nawalan ng pasensya, ibinaba ni Dogo ang kanyang paa ng malakas, tinapakan ang mukha ni Cho. Si Snakey, na nanunood sa nagaganap na kabaliwan, ay hindi mapigil ang magmuni-muni ng may pait kung paano sinabi ni Cho noon na hindi na siya magiging Simp muli. Ngayon, tingnan mo siya, wala nang natitirang dignidad. Lubos na kinabahala ito ni Snakey ang eksena. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang matuto mula sa kahihiyang pagpapakita na ito. Sa malapit, si Snowy ay nakatayo ng nalilito, hindi lubusang naiintindihan ang ibinubulong ni Snakey sa kanyang sarili. Samantala, muling nagsalita si Dogo, kalmado ngunit matigas. Si Simp ay walang pag-asa. Sa kabila ng ipinanganak na may potensyal, ito ang pinili niyang maging. Pagkatapos, sa unang pagkakataon, lamambot ang boses ni Doggy habang tinatawag niya si Simp sa pangalan. Xiao Cho. Ipinaalala niya sa broken-hearted na lalaki na mayroon siyang magandang spiritual roots, at matagal na sanang nakarating sa foundation establishment kung nag-focus siya sa cultivation. Nanginginig si Simp kung saan siya nakahiga, basag ang kanyang boses habang nagtatanong kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Napabuntong hininga ng malalim si Dogo at ipinag-krus ang kanyang mga binti, umupo na parang naghahanda para sa isang seryosong usapan. Pinakalma niya si Simp na hindi lahat ay kasalanan niya. Ang Purple Cloud Technique ay kilala na mapanlinlang, puno ng nakatagong bitag at mapanlinlang na anino. Ayon kay Dogo, ang teknik ay malamang na naglagay ng love gua, isang parasitic obsession, sa puso ni Simp. Ang nararamdaman niya ay hindi likas na pag-ibig. Ito ay ginawang kabaliwan, ngunit mayroon pa ring pag-asa. Kung kaya ni Simp na labanan ang impluensya sa pamamagitan ng purong lakas ng kalooban, baka kaya niyang makawala at umakyat pa. Lumalapit si Snakey,
Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kuryosidad, habang nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ni Doggy ng Perfect Foundation Establishment. Gusto niya ng detalye, lahat. Sa pagkakataong ito, tumugon si Dogo ng may bihirang ngiti. Nagsimula siyang ipaliwanag na ang foundation establishment ay ang proseso ng pag-condense ng spiritual energy sa loob ng katawan hanggang sa ito ay bumuo ng isang solidong core, isang spiritual foundation na magpapahintulot sa enerhiya na dumaloy ng tuloy-tuloy at matatag. Nang marinig ito, tahimik na tumango ang iba. Hindi ito bagong impormasyon, narinig na nila ang mga basic dati at umaasa sila ng mas malalim. Nag-isip si Husky, hindi sigurado kung dapat ba siyang makinig. Alam na niya ang mapait na katotohanan. Wala siyang talento para maabot ang realm ng foundation establishment. Napansin ito ni Dogo at, nang may ngisi, inutusan siyang magsiga ng kahoy at magluto ng karne. Masunarang umalis si Husky, bumubulong sa kanyang sarili kung paano kahit ang pag-abot sa foundation establishment ay magiging milagro para sa isang tulad niya. Tahimik siyang pinanood ni Snowy at pagkatapos ay nag-alok na tumulong. Pagkatapos niyang hilingin kay Snakey na ipaliwanag sa kanya ang mga bagay sa kalaunan ng pribado. Tumango si Snakey bilang pagsang-ayon, nangangakong sasabihin niya ito sa kanya pagkatapos. Habang sinisindihan ni Husky ang apoy, ginawa niya ang kanyang makakaya upang maging masaya, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay sa loob. Sa kanyang limitadong talento, kahit ang regular na foundation establishment ay tila isang imposibleng panaginip, lalo na ang isang perpektong bersyon nito. Hinalo niya ang kumukulong nilaga at sinubukang manatili sa kanyang sarili, ngunit masyadong sumisigaw ang mga emosyon. Basag ang kanyang boses habang pinupuri ang amoy ng pagkain, at nang walang babala, nagsimulang bumuhos ang luha sa kanyang pisngi. Napansin ito ni Snowy, at dahan-daw ang pinunasan ang kanyang mukha gamit ang isang dahon, bumubulong ng may pagpapagaan ng loob na magiging maayos ang lahat. Si Dogo, bagaman alam ang nararamdaman ni Husky, ay piniling na ipagpatuloy ang aralin. Nang tanungin ni Snakey kung ano ang kanyang pinag-iisipan, nagsimulang magpaliwanag si Dogo. Hindi lahat ng foundation establishment cultivators ay pantay-pantay, aniya. May malaking pagkakaiba sa lakas at potensyal. Ang susi ay nakasalalay sa katangian ng tunay na enerhiya ng isang tao. Itinaas ang kanyang paa, naglabas siya ng nagniningning na puting aura at ipinaliwanag na ito ay tunay na malinis, matatag, at average. Karamihan sa mga cultivator sa antas ng foundation ay nagtataglay ng enerhiya na tulad nito. Ngunit pagkatapos ay mayroon ng mga bihirang, ang tunay na enerhiya ay nagiging light blue ang kulay. Ayon kay Doggy, sila ang mga pinili. Pinagkalooban ng malakas, na spiritual roots, bihirang mga teknik, at di mababaling resolusyon, ang mga individual na ito ay may kakayahang bumuo ng isang perpektong pundasyon. Napanga nga si Simp habang iniintindi ang mga implikasyon. Tinanong niya kung ang isang tulad niyan ay kayang talunin ang 10 regular na cultivators ng parehong realm. Tumango si Dogo nang walang pag-aalinlangan. Sinabi niya na sa mga ganitong kaso, ang isang natatanging cultivator ay madaling tatalunan ang 10 average. Si Snakey, na laging uhaw sa kaalaman, ay lalo pang lumapit at nagtanong kung may mga antas pa bukod doon. Kinumpirma ito ni Dogo nang walang palya. Nagkwento siya tungkol sa dark blue chi, pagkatapos ay tungkol sa purple. Kung mas malalim ang kulay, mas kahanga-hanga ang cultivation. Ngunit ang mga ganoong enerhiya ay napakabihira. Karamihan sa mga teknik ay hindi man lang nagpapahintulot ng ganoong mga pag-unlad, na pinipigilan ng mga gumagamit bago pa man sila makarating sa antas na iyon. Pagkatapos ay dumating ang isang nakakapanindig balahibong pag-amin. Ngumisi si Dogo habang inihahayag na ang Heavenly Devil Technique ay isa sa ilan na nagpapahintulot ng ganoong perpekto. Ang mga kakayahan nito ay nakakatakot. Nagtaka siya ng malakas tungkol sa kung anong uri ng halimaw ang lumikha ng gayong pamamaraan. Binigyan ni Snakey si Simp ng isang makahulugang sulyap, tahimik na hinihimok siyang pagdugtong-dugtungin ang mga impormasyon. Upang maalala ang mga pills ni Snowy, at magtaka kung sino ang maaaring gumamit ng ganoong nakakatakot na teknik sa nakaraan. Ngunit habang nagpapalabas si Dogo ng kanyang ngisi, binaliwala ni Cho ang teknik ng may ngisi. Ayon sa kanya, anuman ang tawaging Heavenly Devil ay dapat na masama, at ang lumikha ay marahil isang universal na kinikilalang demonyo. Isang universal na kinasusuklamang bastardo.
Agad na lumamig ang hangin. Ang katahimikan ay bumagsak na parang talam. Si Snakey, Snowy, at Husky ay instintibong umuurong at nagtago sa likod ng kalapit na puno. Kumurap si Simp sa pagkalito, tunay na hindi sigurado kung ano ang nasabi niyang mali. Ang ekspresyon ni Dogo ay nagdilim sa halos demonyo. Nang walang salita, sumalakay siya. Isang malakas na suntok ang nagpatalsik kay Simp pabalik, na bumagsak sa puno ng may masakit na tunog. Umungol siya sa matinding sakit. Bumulong si Snakey. Ipinapaalala ni Snakey sa lahat na kapag kumagat si Dogo ng isang tao, hindi na niya ito binibitawan. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, si Shriek, ang parehong hari ng unggoy, ay nakatayo sa harap ng isang napakalaking ginintoang agila. Ipinagbigay alam niya sa marilag na hayop na 2 demonyong ahas ang nag-iimbak ng mga pills at naglalabas ng kakaibang usok araw-araw. Maliwanag, may itinatago silang mahalaga, marahil ay isang bagay na may halaga. Ang agila, isang cultivator sa Foundation Establishment Realm, ay sumabog sa galit sa balita. Nagpasalamat ito kay Shriek sa ulat na sumagot ng may pagmamayabang at tusong ngiti, nagkunwari na tumutulong. Bumalik sa lambak, nagbago ang pakikipaglaban ni Simp. Hindi na siya pinahihirapan ng obsesyon, siya ngayon ay ganap na nakatali ng spiritual silang tape na ibinalot mula ulo hanggang paa ni Snowy. Malamig niyang sinabi sa kanya na tiisin ito na parang isang lalaki. Samantala, nagtayo si Dogo ng isang stealth array sa paligid ng campsite, sinisigurado na kahit ang isang foundation-level cultivator ay hindi makakadetect ng kanilang presensya. Napabuntong hininga si Snakey sa ginhawa. Pagkatapos ay kinuha ni Dogo ang isang jade stone, ipinapaliwanag na kaya nitong makadetect ng malalakas na cultivator sa loob ng 50 kilometrong radius. Kung ito ay magiging pula, malapit ang panganib. At kung mas matingkad ang pula, mas malakas ang banta. Gayunpaman, mga tao lamang ang nadidetect nito. Tinaas ni Snakey ang kanyang kilay, nagtanong kung bakit nagsasalita si Dogo na parang nag-iiwan siya ng habilin. Ngumiti ng kaunti si Dogo at kinumpirma ito, oo. Inihayag niya na nakahanap siya ng Yinrich Cave sa kailaliman ng bundok at planong pumunta doon para sa pangmatagalang seclusion. Nang tanungin ni Snakey kung gaano siya katagal mawawala, tinansya ni Dogo na hanggang 5 taon. Bagaman, para sa isang cultivator, hindi yun gaanong mahabang panahon. Sinabi rin ni Snakey na siya rin ay papasok sa seclusion, bagaman panandalian lamang. Ibinigay ni Dogo sa kanya ang isang talisman at inutusan siyang gamitin ito sa sitwasyong nasa bingit ng kamatayan. Nangako si Snakey, habang ang araw sa paglubog ay binabalutan ng kalangitan ng kulay ginto-orange lantian, si Dogo ay nakatayo sa gilid ng daanan, handang maglaho sa kabundukan. Nang hindi lumilingon, nagpaalam siya, umaasa na sa susunod nilang pagkikita. Si Snakey ay magiging isang dakilang demonyo sa Foundation Establishment Realm. Kumirot ang lalamunan ni Snakey. Umaasa rin siya. Pagkatapos, bigla, tinawag niya si Dogo, sinasabi kay Dogo na maghintay. Dali-dali siyang lumapit, at isiniksik ang isang dakot ng spiritual stone sa kanyang palad. Kumurap si Dogo, nagulat, at inakusahan si Snakey ng pagtatago ng kayamanan sa kanyang likuran. Ngumiti lamang si Snakey, at itinuro na ibinibigay niya ito ngayon, hindi ba? Napabuntong hininga si Dogo, napailing. Kahit ngayon, niloloko siya ng batang ito. Lalong lumubog ang araw, pininturahan ang kalangitan ng dugo pula. Unti-unting naglaho ang figure ni Dogo sa landas ng bundok, lumiliit sa bawat paghinga. Tahimik na nakatayo si Snakey sa gilid ng daanan, nanunood, hanggang sa hindi na niya ito makita. Pagkatapos, sa mahinang boses, na dala ng hangin, ibinulong niya ang kanyang huling poem. Poem, kapatid.